Mga ibon na endemic sa Pilipinas. Mr. D. Number 12. Flame-breasted fruit dove. Ito ay kilala sa malapoy na kulay sa dibdib. May kulay ube at rosas ang ulo, itim ang mga pakpak at kalawang na pulang peklat sa dibdib. Ito ang pinakamalaking fruit dove sa bansa. Umaabot ng 42 centimeters ang haba. Karaniwang naninirahan ng ibong ito sa matataas na kagubatan ng Luzon mula 450 to 1,500 meters taas ng dagat. Kapag lumipad, naririnig ang malalakas na clap ng mga pakpak at ang tawag nitong may bumabagtas na "Oowoo!" Tinatayang may 2,500 to 9,999 na adult na individual na lang ang natitira sa kagubatan. Kasama sa mga bantang kanilang hinaharap ang pagputol ng kagubatan, panghuhuli para gawing alaga at pangangaso. Protektado sila sa ilalim ng RA 9147 kaya iligal ang paghuli at pagbebenta nito. Number 11. Mindoro Hornbill. Ito ay isang taraktik hornbill na nakikita lamang sa isla ng Mindoro. Pareho ang kulay ng lalaki at babae. May kremang ulo at tiyan at mga pakpak na itim. Kakaiba sa karamihan ng mga tariktik hornbill na magkakaiba ang kasarian. Pink ang balat sa paligid ng mata ng lalaki at asul naman sa babae. May maikling tuka na may itim na banda at buntot na maputlang kulay na may itim sa dulo. Ang kanilang dieta ay karaniwang bunga ng tulad ng igos at iba pang berya. Pero kumakain din sila ng mga insekto at maliliit na butiki. Kaya ng ibang hornbill, nangangailangan sila ng malalaking punong kahoy para pumugat. May tinatayang 250 to 999 na adult na ibon na lamang dahil sa pagkawala ng kagubatan, kaingin, logging at panghuhuli. Number 10. Sulu Hornbill. Ito ay may natitirang tinatayang 27 mature na individuals na lamang sa ligaw. Sila ang pinakamalit na populasyon sa lahat ng critically endangered hornbill sa bansa. Endemikong matatagpuan sa gubat ng Sulu Archipelago. Ngayon ay karamihan ay nasa Tawi-Tawi dahil sa pagkawala ng gubat at panghuhuli dito. Nawala na sila sa ibang isla ng archipelago. Itim ang katawan na may bahagyang puti sa buntot at may makapal na tuka. Kilala sa nasal cackling skull na ginagamit nila sa komunikasyon sa maliliit na populasyon. Ayon sa komentaryo ng Monga Bay, wala sila sa anumang malawak na protektadong lugar at nasa bingit na ng pagkawala. Ngunit patuloy ang konserbasyong nagsisikap na protektahan ang huling 40 na ibon sa Tawi-Tawi. Number 9. Philippine Dwarf Kingfisher. Ang North Philippine Dwarf Kingfisher ay may sukat na 12 to 13 inches lamang at tinuturing na pinakamaliit na kingfisher sa Pilipinas. May matingkad na orange, lila at pulang tuka na parang hiyas na lumilipad. Dahil sa masusing pag-aaral, nahati ito sa North at South Philippine Dwarf Kingfisher. Parehong mahilig mamalagi sa understory ng kagubatan at bihirang makita. Mahirap makita at bibihira ring marinig. Kumakain sila ng mga insekto, gagamba, at maliliit na invertebrate, kaya't mahalaga sila bilang indicator species ng malusog na kagubatan. Tinitingnan ng mga scientists ang kawalan ng dwarf kingfisher bilang senyales na nasisira na ang tirahan sa gubat. Number 8. Philippine Trogon. Ito ay may makukulay na balahibo na nag-uugnay sa kwento ng ibong Adarna. Ang lalaki ay may itim na ulo at leeg, asul na muka, kayumanging likod at pulang dibdib. Ang mga babae naman ay mas mapusyaw, mustard yellow sa ilalim ng oliba at ulo.
Ito'y mailap at mahilig magtago sa mababang bahagi ng kagubatan. 5 to 10 meters mula sa lupa ha. Madalas sa dilim na bahagi ng kagubatan. Nabubuhay sila sa mga lumang kagubatan at pati sa mga secondary growth. Ang ibong ito ay pinahahalaghan ng mga katutubo sa Mount Apo at tinatawag na arak ng tribong Obo Monuvu. Nagsisilay sila ng mga pugad sa patay na puno at karaniwang 3 itlog ang nilalagay. Kumakain sila ng mga ipaklong, mga insekto at syempre mga prutas. Number 7. Philippine Duck. Tanging sa Pilipinas matatagpuan ang patong ito. Bagamat minsan itong naliligaw sa Taiwan at Japan, kilala ito sa lokal na pangalan na papan o patong gubat. May itim na korona, batok at guhit sa mata. Kulay kanela ang ulo at leeg. Kulay abong kayumanggi ang katawan at may matingkad na berdeng speculum sa mga pakpak. Ang tuka ay kulay bluish-gray. Ang mga lalaki ay may bigat na humigit kumulang 891 grams at bahagyang mas magaan ang mga babae. Naninirahan sila sa iba't ibang uri ng wetlands mula sa mga lawa sa bundok, palayan, ilog at maging mga papang. Kumakain sila ng hipon, isda, insekto at mga halaman. Mula noong 1970s, bumaba ang populasyon dahil sa pangangaso at pagkawala ng tirahan nila. Kaya't nakalista ngayon bilang vulnerable species. Gayunpaman, may mga programa para protektahan sila at unti-unting bumubuti ang bilang. Number 6. Rufous Hornbill. Kilala ito sa tawag na kalaw at tinaguri ang Clock of the Mountains dahil sa malakas nitong tawag tuwing tanghali na naririnig hanggang 1.5 kilometers. Silang pinakamalaking hornbill sa Pilipinas at may makukulay na tuka at kask. Ang mga lalaki ay may maliwanag na pulang tuka at mas malaking kask. Ang mga babae ay mas maliit at may electric blue na mata. Ang pulang kulay sa tuka ay galing sa oxidation ng langis mula sa kanilang uropygal gland. Tulad ng ibang hornbill, ang babae ay nagkukulong sa loob ng butas ng puno sa panahon ng pangingitlog. Tinatakpan ito ng putik at dumi at si lalaki ang nagdadala ng pagkain sa kanya at mga sisiw sa loob ng 4 to 6 months. Monogamo sila at umuulit ang mag-aasawa taon-taon. Mahalaga sila sa ecosystem dahil kumakain sila ng prutas at insekto at nagkakalat ng binhi habang lumilipad. Binabantaan sila ng pagkawala ng kagubatan at pangangaso kaya nakalista rin sila sa Endangered and Protected sa ilalim ng RA 9147. Number 5. Luzon Bleeding Heart Dove. Mula sa pangalan pa lang, makikita na may matingkad na pulang patch sa dibdib na parang dugo ang puso o bleeding heart. Ito'y isang medium-sized ground dove. Umaabot sa isang talampakan ang haba at tumitimbang ng hanggang 6.5 ons. Namumuhay sila sa sahig ng kagubatan, naghahanap ng binhi, prutas, insekto at mga bulate. Mas madalas silang tumatakbo kaysa sa lumilipad at bihira silang mapansin dahil sa kakulay nila ang lupa. Ang mga lalaki ay nanliligaw sa pamamagitan ng pagpapabungad ng pulang marka at pagtakbo sa likod ng babae, samantalang nagkukuku sila. Nagpapalitan ng mga magulang sa paglimlim ng dalawang itlog at nagpapakain sila ng crop milk sa mga sisiw. Nakatira sila sa mga kagubatan ng Luzon at karating isla tulad ng Polillo. Sinisira ng pagputol ng kagubatan at panguhuli ang kanilang mga tirahan. Number 4. Cebu Flower Pecker. Ito'y pinaniniwalaan na nawala noong unang bahagi ng 20th century. Ngunit muling natuklasan noong 1992 sa maliit na kagubatan ng Central Cebu. 3 iba pang pook sa Cebu, Nugas sa Alcoy, Mount Lantoy sa Argao at mga kagubatan ng Dalagete
ang natitirahan nila. Maliit lamang, around 11 to 12 centimeters at may 4 na kulay. Ang lalaki ay may malaking triangular na pulang peklat sa likod, asul, itim na likod, dilaw na tiyan at puting ibaba. Ang babae naman mas kayumanggi. Kumakain sila ng maliliit na prutas at parasitikong mistletoes. Mas aktibo sila mula 9 AM hanggang 1 PM para iwas bully ng mga agresibong ibon. Tinatayang 85 to 105 na individuals na lamang ang natitira, kaya nakalista silang critically endangered. Ang pangunahing banta ay illegal logging at pag-fragment ng tirahan, pati na ang kompetisyon sa ibang ibon. Number 3. Philippine Cockatoo. Kilala rin bilang red-vented cockatoo. Ang katala ay may puting balahibo, maliit na helmet crest at pulang under-trail coverts. Tinatawag itong katala, kalangay o abukay. May sukat na 12.2 pulgada ang haba at 8.6 pulgada ang wingspan. Kilala sila bilang sosyal na ibon na nagsasama-sama sa may ingay na grupo. Ngunit kapag panahon ng pangingitlog, naghihiwalay ang mag-asawa. Kaakit-akit silang alagaan dahil marunong sila magmimik ng boses ng tao. Kumakain sila ng mga buto, prutas, bulaklak, usbong at nectars. Kadalasan ding namimisala sila ng palay at mais kaya dati tinuturing sila na peste. Noong 1980s, karaniwan pa silang buo ang kapuluan pero bumagsak ng 60 to 90% ang populasyon dahil sa panguhuli at pagputol ng kagubatan. Noong namang 2001, tinatayang 1,000 na lamang ang natitirang individual at karamihan nasa Palawan na. Pinoprotektahan din sila ng RA 9147 at may mga programang katulad ng Katala Foundation upang paramihin silang muli. Number 2. Palawan Peacock Pheasant. Ang ibong ito ay kilala sa lokal na pangalan na tandikan at tinatampok pa sa opisyal na seal ng Puerto Princesa. Naninirahan lamang ito sa isla ng Palawan. Ang lalaki ay may erectile crest at kumikislap na electric blue-violet at metallic green plumage. May malalapad na buntot na may mga eye spots na itinataas kapag manliligaw sila. Ang mga babae naman ay mas maliit at may kulay lupa upang magtago. Parehong lalaki at babae ay may matutulis na spur sa binti na ginagamit sa depensa at paghukay ng pagkain. Kapag nagdi-display ang lalaki, lumilikha siya ng malalakas na tunog sa pamamagitan ng pagkiskis ng buntot ng balahibo at nakakarinig at nakakaramdam ng vibration ng ibang tandikan. Striktong monogamo sa mga tandikan. Ang mag-asawa ay nagtatayo ng bagong pugad bawat taon at parehong inaalaga ng isa o dalawang itlog hanggang sa 2 taon yun ha. Mas pinipili nila ang mababang kagubatan at foothills ng Palawan. Nabibilang sila sa vulnerable species dahil sa pagkawala ng kagubatan at mga panguhuli. And at number 1, Philippine Eagle. Ito ay isa sa pinakamalaking agila sa mundo. Tumatayo ng 1 meter at ang taas ay may average wingspan na 2 meters na maaaring umabot ng 2.5 meters. Kilala ito bilang pambansang ibon ng Pilipinas at naging mascot ng Southeast Asian Games noong 2005. May mapusyaw na asul abong mata at makapal na shaggy crest na kayumanggi at krema. Ang mukha ay madilim na abo at ang tuka ay kulay bluing abo. May mga kuko na 7.6 cm ang haba at kaya nitong manghuli ng mga unggoy, lumilipad na mga lemurs, civet, daga, ahas at iba pang ibon. Isa itong apex predator na walang natural na kalaban maliban sa tao. Dating tinatawag na monkey-eating eagle, pinangalanan nitong Philippine Eagle noong 1978 bilang simbolo ng pambansang pagmamalaki. May kakaibang asul na mata, bihira sa mga raptor,
at pareho ang laki ng lalaki at babae. Ang mga agila ay monogamous, isang pares lamang at karaniwang naglalabas ng isang sisiw bawat 2 taon. Naglilimlim sila mula Setyembre hanggang Disyembre sa korona ng mga malalaking puno ha. Ang mga magulang ay nagbibigay ng pagkain sa kanilang anak sa loob ng 5 hanggang 6 na buwan hanggang marunong na itong lumipad. Nabubuhay sila ng hanggang 60 years. Uy, tanda na nun senyor. Tinuturing na critically endangered ng IUCN. Tanging 180 to 500 na adults na individual ang natitira. Ang pangunahing banta ay ang pagkawala ng tirahan dahil sa deforestation at pangangaso. Bagamat may mga breeding programs, wala pang sistematikong recovery plan. At yan ang listahan ng mga ibong makikita mo lang dito sa Pilipinas. Ano? Meron ba kayo favorite dyan? At kung nagustuhan nyo ang video natin for today, please comment. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!